Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin itong kongresista na gustong magpatanggal ng prangkisa ng SMNI. Yung naghain ng resolusyon, si Congresswoman Margarita Migs Nograles. Ito, napag-alaman natin na dati pala itong host o anchorwoman o nagtrabaho sa SMNI bago siya naging congresswoman. I think sa PBA party list ata. Basta party list congresswoman ito. Grabe, anong klaseng ugali yan na dati mong pinagtrabahuan nung walang-wala ka pa. Ngayon, patatanggalan muna ng prangkisa. Wala. Anyway, yan, at least nalaman na natin ang baho. Tandaanan niyo ito, party list, PBA. Congresswoman Margarita Migs Nograles. Ito palang Nograles, parang mortal na kaaway ng Duterte family sa Davao. Palaging natatalo sa eleksyon. Kaya siguro, revenge. Dahil ang tinatarget nila si Tatay Digong Diba? Para yung hindi na siya makaprograma sa SMNI. Kaya, but the fact na dati mong pinagtrabahuan, at least may malasakit ka naman lang sana. Ano? Anyway, salamat kay broadcaster, journalist Jason Sa. Siya ang nag-expose lahat niyan. Pakinggan natin ang interview ng SMNI kay Jay Sonsa. Sir Jay, maiba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko ito sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din na congresswoman. At na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Yes. Kasi ganito yan, ano? Ako unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Migs Margarita ata pangalan yan Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Ang naalala ko, unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang PBA, nagprograma pa yan sa SMNI Tama ba ako? Meron, sir. Kasama siya doon sa naging panandalian. Kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagtuturo yan ng college, sa College of Law, kung di ako nagkakamali. Tama ba ako? Tama. I've read, sir. That is why, nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Kung sa bagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know kung saan klase kung sabihin siya pa, no offense meant, kung saan klase mananap no? So, be that as it may, my inside information is talagang dudulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman
Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na anong tawag ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Dating mga miyembro ng ano yan, ng franchise legislative franchise committee dyan sa mababang kapulungan, no? Yun ang talagang binibiraw ko ng mga inside stories dyan, ano? Ba, nung nakita nila na masyado nang nagdidikta, no? Especially when a small network were occupying leadership at KBP, nagreklamo yung mga malalaki, no? Ay, bakit nyo kami pinipigilan kung ilang commercial ilalagay namin, no? Tapos mumultahan nyo kami. So finally, ang ginawa nila, umalis sila sa KBP. Ngayon yung sinasabing accreditation, panahon ng martial law yun eh. Wala naman tayong martial law ngayon eh. Unless this government likes to project that it has indeed the effects of martial law, no? Kung parang ganon. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Hindi po parang ano yan. Before martial law, wala namang accreditation. Kanya-kanya. Pag ikaw nasa ABS-CBN, pag ikaw nasa Manila Broadcasting, nasa Associated Broadcasting, sa Channel 5 noon, kasi malaking network noon, RMN, ABS-CBN, Manila Broadcasting, Channel 11, ABC5, yung TV5 ngayon, sila ang nag-accredit. Ngayon, may mga samahan. KBP cannot say na, hindi namin accredited yun. Unang-una, hindi naman miyembro ninyo yan. Paano nyo ma-accredit? That's why ako mismo, sabi ko nga, bakit ba, ang tanga-tanga pa ng ibang congressman, pinipilit yung apparently, wala. Hindi ko naman, ayaw ko naman sabihin bobo sila, no, o tanga. Siguro hindi lang nila alam na gano'n, no? So, yun ang, to answer your question, Admar, MJ, ang accreditation must come from the network itself. If at all, yun ang gusto nilang mangyari. Pag sinabi ko, halimbawa, ako yung general manager station manager ng SMNI o ng DZAR, ito ba si Celis o tsaka si Badoy accredited nyo? Natural, makakapag-programa ba yan kung hindi namin accredited? Sir Jay, si Admar po ulit ito. Kasi mali na naman po dito sa inamyendahan na Soto Law na basahin ko lang yung kanyang sa Section 1. Without prejudice, nabanggit dito kung sino-sino lang yung pwede, no? Under the civil law, any publisher, owner, or duly recognized, ito yata yung nababanggit ng isang na mga kongresista, duly recognized, accredited journalist, writer, reporter, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager, media practitioner, involved in the writing, editing. So, hindi ba saklaw doon si Ka-Eric? Saklaw. Sabi ko nga eh. The mere fact na sila yung nag-a-anchor, it presupposes that they are accredited by the network, by SMNI. Ang mga ang mga hindi accredited dyan, yung mga sampay bakod. Alam mo yung sampay bakod? Yung bang may daldalang tape recorder, pupunta sa probinsya, sa Office of the Governor or Mayor. Sir, interviewin kita, ganyan. Pero actually, wala namang network. Mga hausaw. Sir, yun, mga ganon. Pero when you're doing regular broadcast or you write regularly, at even regularly, kahit nang once a week ka, kung nasa dyaryo ka and you maintain a page, a column, an opinion, you form part of that media outlet. Sir Jay, kung susundin po... Especially now, dahil may social media, if I am a blogger, I will accredit myself as a media man on my own blog or my own page or my own YouTube channel. Kasi nag-iba ng panahon eh.
unless natutulog itong mga congressman ng mga 20 years ago at ayaw nilang tanggapin na meron ng pagbabago sa lipunan, wala, patay tayo riyan. Kung susundin po yung sinasabi ng ilang kongresista na dapat ay yung mga accredited lang is hawak ng KBP, di ba meron ding mga broadcast entity na tumiwalag na rin sa KBP? Ibig sabihin, may paglabag din sila. So dapat din silang ipatawag sa Kongreso. Kung susundin yung argumentong yan, wala accreditation sila Mel Chanco. Sila yung yumaong, sila lahat ng mga nasa DCWP, lahat ng nasa GMA7, lahat ng nasa ABS-CBN ngayon, sila Noli de Castro, hindi sila accredited ngayon kung yun ang kanilang pagbabasihan. Because these are already non-KBP members. But they're going on the air. Di ba? Oo. Sabi ko nga tanga lang yung gagamit ng ganung argumento Easy lang, easy. Sir, ako, Juan, alam mo naman ako, pagdating sa industriyang ito, I am very, anong tawag nito, very, anong tawag niyan, prangka-prangka lang ba? Walang halong kahipokrituhan. Correct. Prangkahe lang. Sir Jay, itong nangyayari sa mga anchor ng SMNI, do you think may epekto rin ito sa pag-broadcast ng ibang mga broadcaster din sa ibang mga himpilan na lalo pat pag nagkaipitan, kailangan mong pangalanan ng iyong source no matter what? Parang ganon. Hindi pwede. That is why, sabi ko nga, I am glad that Attorney Panelo and Attorney Roque are bringing this matter to the court, no? Kasi hindi pwedeng pabayaan yan because ang estilo lang naman talaga, ito ang totohanan dyan. Talagang dinuduro lang naman May ibang purpose sila. They want to send a message na, oy, wag nyo kaming gagalawin, wag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin, yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga ganon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, tapos pakukulong namin kayo. Hindi ho pwede yung ganon, no? Yung pa nga ang isa anong tawag nito? Unang-una, ang hindi ko maintindihan bakit ang tatapang nitong mga congressman na hindi naman sila, kunyari lang totoo na hindi naman, no, na merong bin-broadcast na ganito na sobra-sobra ang gastos, etc. Bakit hindi si speaker ang umarap at sabihin niya, o ikaw, asan ang mo? Kasi at saka hindi ako, nagtataka ako bakit ayaw nilang ipa-replay yung mismong audio at saka video nung broadcast na nagtatanong yung announcer niyo dyan sa SMNI. Kasi doon lalabas na Talagang nagtatanong lang Ako ilang beses ko ni-review yan, hindi lang 12 beses. Baka maaaring iba ang tono ni kanya-kanyang estilo yan. Unang-una, may pagkabisayan ang inflection ni Ka-Eric, no? So baka ang dating sa mga taga-Quezon katulad ni JJ Suarez ba yun, no? Baka ang dating sa kanya, nag-aakusa na yung ganon. Kanya-kanya kasing dialect kasi ang Kapampangan maragsaring magtanong yan, baka akala mo nag-aakusa. So anong tawag nito? Yan simple lang nang bubuli yan para wag nang umimik. Hindi naman po pwede yan. Remember, yung media is the fourth estate. Ang trabaho niya magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Ito kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila magpanday ng batas, no?